Ikalawang palapag ng LVC Holdings, isang malaking kumpanya na kilala sa mga real estate at tech investments, tahimik na naglalakad ang isang lalaking may bitbit na timba, mop at maliit na bag. Sa bawat hakbang niya, hindi niya alintana ang mga mata ng mga empleyadong abala sa kani-kanilang laptop at cellphone. Siya si Elias Medina, 52 taong gulang, maputi na ang ilang hibla ng kanyang buhok at may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Pero hindi ito alintana ng marami. Para sa kanila, isa lamang siyang karaniwang janitor. Walang dating, walang kuwento. "Uy, Kuya Elias, may tapon sa conference room," sigaw ng isang empleyado habang nililingon siya mula sa pantry. "Sandali lang po, sir. Dadalhin ko lang tong mga basura sa likod," sagot ni Elias, sabay tango at ngiti. Kahit paulit-ulit siyang tawagin, hindi siya nawawala ng ngiti sa labi. Sanay siya sa ganitong trabaho: tagalinis, taga-kolekta ng basura, tagapunas ng bintana. Walang reklamo, tahimik lang. Pagkapasok niya sa conference room, napansin niyang nakabukas ang cabinet, kung saan nakadisplay ang mga tropeyo at sertipiko ni Cassandra Villarreal, ang CEO ng kumpanya. Kumikinang sa ilaw ang isang golden trophy na may nakasulat na LVC Executive Chess Champion Cassandra Villarreal. Napangiti si Elias, marahang pinunasan ng alikabok sa salamin ng display. Ganda ng tropeyong to, bulong niya sa sarili. Pero sa chess, hindi lang tropeyo ang sukatan. Sa likod ng conference room ay isang maliit na sulok kung saan madalas umupo ang ibang staff sa break time. Doon, palihim na umuupo si Elias tuwing tanghali para magmeryenda. Ngunit may isang bagay pa siyang laging bitbit bukod sa kanyang baon. Isang luma at kupas na chessboard na yari sa kahoy. Minsan, napapansin siya ng ilang empleyado pero hindi siya pinapansin ng lubusan. "Kuya Elias, chess ka na naman? Wala ka na namang kamatch, ah?" Biro ng isa sa mga utility staff. "Okay lang, kahit ako lang. Ang importante, gumagalaw pa rin ang isip." Sagot niya habang inilalabas ang mga pyesa. Pinagtagpi-tagpi pa ito ng masking tape, tanda ng paulit-ulit na pagkakabagsak o pagkakalimutan sa mga taon ng kanyang paglalakbay. Tahimik siyang naglaro ng ilang opening moves, E4, C5, NF3, paulit-ulit, pabalik-balik. Sa bawat galaw, para bang may pinagmumula ng alaala. Para bang sinasariwa niya ang isang lumipas na buhay na pilit niyan nilimot. Hindi nagtagal, dumating ang hapon at oras na ng pag-uwi ng ilang mga empleyado. Nag-umpisa nang tumahimik ang opisina. Ngunit bago umalis, may ilang nanlilitang biro na naman. "Oy, chessmaster, baka matalo mo si Ma'am Cassandra. Ha ha ha!" Hiyaw ni Wendell, isang lalaking nasa late 20s, PR assistant ng CEO na kilalang mapagmataas sa mga rank and file na empleyado. Mumiti lang si Elias. Hindi siya nakipagbiruan, pero sa loob-loob niya, sanay na siya sa mga ganitong patutsada. Ang maalaga sa kanya ngayon ay makauwi at mabisita ang anak niya. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, lumabas si Elias ng building at sumakay sa jeep pauwi sa isang lumang apartment sa may Tondo. Pagdating niya sa ikatlong palapag, sinalubong siya ng mahinang boses mula sa loob ng kwarto. "Tay, andyan na po ba kayo?" "Oo anak, eto na si tatay," sagot niya habang binubuksan ang pinto. Sa loob, nakahiga sa kama si Nathan, ang kanyang 14 anyos na anak, payat at maputla. May ilang mga gamot sa mesa at halatang hindi na ito lumalabas ng bahay. "Kumusta ang pakiramdam mo, anak?" tanong ni Elias habang pinupunasan ng bimpo ang noo ng anak. "Medyo sumasakit po ang dibdib ko kanina, pero okay na po ngayon," sagot ni Nathan, pilit na ngumiti. Hinaplos ni Elias ang buhok ng anak at inabot ang isang maliit na paper bag ng pandesal at gatas. "Pasensya ka na, ito lang ang naipambili ni tatay ngayon. Pero promise, pag nakaluwag-luwag tayo, bibili tayo ng burger, yung may cheese at fries ha?" Tumango si Nathan, masaya na sa kahit simpleng merienda. Habang kumakain ang bata, muling kinuha ni Elias ang kanyang chessboard. Umupo siya sa gilid ng kama ng anak at sinimulang ilatad ang mga pyesa. "Turuan ulit kita ng bagong opening, anak.
para pag magaling ka na, makakalaro mo si tatay ng maayos. Gusto ko pong matuto, tay, palang araw, mananalo rin ako sa chess. Napahinto si Elias. Tahimik siyang napatingin sa bintana habang naririnig ang mahinang ingay ng mga sasakyan sa kalye. Tulad ko, mahina niyang bulong. Sa tahimik nilang gabi, walang ibang liwanag kundi ang lumang bumbilya at ang sinag ng buwan mula sa bintana. At sa gitna ng katahimikan, tila may tinig na bumubulong sa alaala ni Elias. Mga palakpakan, mga komentaryo sa mga international tournament, at ang tinig ng kanyang yumaong asawa na palaging nagsasabing, sa bawat galaw mo sa chessboard, dapat may layunin. Huwag kang aatras kahit matalo pa. Binalikan niya ang chessboard, inayos ang pyesa, bumuntong hininga. Sa ngayon, anak, ito muna ang mundo natin. Pero darating ang panahon, babalik si tatay, hindi bilang janitor, kundi bilang mandirigma sa chessboard, sa pinakataas na palapad ng LVC Holdings sa loob ng malawak at moderno nitong executive office. Nakaupo si Cassandra Villarreal sa likod ng isang transparent na mesa. Elegante ang ayos niya, itim na silk blouse, fitted na slacks, at may suot na signature na relo na halagang 3 buwang sweldo ng ordinaryong empleyado. Sa kanyang likod ay floor-to-ceiling glass window na nagpapakita ng skyline ng Makati. Sa unang tingin, mapagkakamalan siyang isang artista. Pero sa likod ng malamodelong anyo niya ay isang utak na matalim at pusong palaban. Liam, pa-follow up na yung joint venture proposal sa Korean investors. Gusto ko na sa inbox ko yan bago mag-lunch. Utos niya sa assistant habang abala sa pagsagot sa email. Opo ma'am, on it po. Sagot ni Liam sabay yuko, nanginginig pa ang kamay habang inilalabas ang iPad mula sa bag. Si Cassandra ay kilala sa kumpanya bilang isang visionary leader. Matapang, matalino, ngunit may taglay na kapritso at kayabangang hindi maitatanggi. Laking Europe siya. Lumaki sa pangangalaga ng tiyahin sa Switzerland matapos mamatay ang mga magulang sa aksidente noong siya'y 12 anyos. Binalikan niya ang Pilipinas sa edad ng pagpanamlima matapos makapagtapos sa isang prestidyosong universidad sa London at agad na inagaw mula sa tiyuhin ang pamumuno sa kumpanya. Ngunit kung may isa mang kinahuhumalingan si Cassandra bukod sa negosyo, iyon ay ang chess. Mula pagkabata ay kinahiligan na niya ang larong ito. Hindi lang bilang pampalipas oras, kundi bilang isang paraan para mapatunayan na kahit babae, kayang manalo sa laranang pinangungunahan ng kalalakihan. Tuwing Biyernes ng hapon ay chess day sa kumpanya. Hindi ito opisyal, pero para sa mga empleyado, parang weekly tournament na rin ito, kung saan ang mga department heads ay nagsasagupaan. At palaging may isang di maiiwasan sa tuwing dumarating ang araw na ito, ang mapagmataas na deklarasyon ni Cassandra na muli niyang papahirapan ang sinumang susubok talunin siya. Hala, si Ma'am Cass na naman ang kalaban ngayong Biyernes, bulungan ng mga staff habang nasa pantry. Nakailang sunod na panalo na ba siya? Tanong ng isa. 8. Pero sabi ni Sir June ng Finance, muntik na siyang matalo last week. Ang kaso, sumuko agad yung kalaban kasi nahiya raw. Mahiya talaga. Iba yung presence ni Ma'am. Parang sinasapawan ka ng confidence niya pa lang. Sagot ng isang babaeng staff. Sa kabilang banda, habang masaya sa tuwing nananalo, hindi rin palalampasin ni Cassandra ang pagkakataong magpabibo. Tuwing natatalo ang kalaban ay may mga banat siyang tila biro pero may sundot ng yabang. Next time, mag-practice muna bago humarap sa akin ha. Sabi niya minsang nanalo kay Peter, ang IT manager. Hindi niya gustong pinapantayan. Para sa kanya, ang laro ay extension ng kapangyarihan. Ang sino mang kayang palunin siya ay tila may karapatang umangat at ayaw niyang may ibang umaangat bukod sa kanya. Kaya nga noong 1 linggo lang, tinanggihan niya ang proposal ng isang senior analyst na mag-o-organize ng open chess tournament sa kumpanya kung saan lahat, kabilang ang mga janitor, security guard at utility personnel, ay maaaring sumali.
I appreciate the suggestion, Mr. Felix. Nakaniting sagot ni Cassandra. Pero I don't think kailangan nating i-mix ang lahat ng level sa larangan na dapat pinaglalaanan ng disiplina at training. Besides, baka ma-intimidate lang sila. Sa totoo lang, ayaw ni Cassandra nang hindi niya kontrolado ang narrative. Para sa kanya, ang entablado ay para lamang sa mga taong may kalibre. Kaya't laking gulat ng ilan nang minsang makasalubong niya sa elevator si Elias, ang janitor. Bit-bit ang kanyang kupas na chessboard. "Uy, Elias ba? Anong dala mo?" tanong ni Cassandra habang tinatapik ang board. "Chessboard lang po, ma'am. Naglalaro po ako minsan sa break." Sagot ni Elias, diretso at walang bakas ng kaba. "Wow, okay yan. Keep your mind sharp." Aniya habang tumatawa, ngunit may halong pang-uuyam ang tono. Paglabas niya ng elevator, nagbiro pa siya sa kanyang assistant. "Even our janitors think they can play chess now." "Magaling naman yata si Kuya Elias, ma'am," sagot ni Wendell, ang assistant niya. Sabi ng ibang staff, sunod-sunod daw tinalo sa maintenance room. Talaga? Natigilan si Cassandra at napangiti ng patagilid. That's interesting. Mula noon, may pumasok na bagong ideya sa isip ni Cassandra. Isang larong hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang buhay, hindi bilang libangan, kundi bilang pagsubok sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, habang nasa boardroom meeting, napansin niyang may isa na namang bagong tropa ng empleyado sa chess club na pinag-uusapan ang husay ni Elias. Ikinibit-balikat niya ito sa una, pero hindi niya napigilang maintriga. Minsan kasi, ang isang simpleng paggalaw sa chessboard ay pwedeng simula ng pagbabago. "Wendell, mag-set up ka ng exhibition match next week. I want something fun for the end of the quarter." Yung may twist, biglang utos ni Cassandra habang nakangiti. "Sure po, ma'am. Anong twist?" Tanong ng binata. "A simple one. Kung sino man ang makatalo sa akin sa chess, makakakuha ng isang kakaibang premyo." Tugon ni Cassandra, sabay kindat. "And I want Elias to be the first player on the list." Sa maliit at malamlam na kwarto ni na Elias at Nathan, ang gabi ay laging tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, may mga alingaw-ngaw ng alaala na paulit-ulit bumabalik kay Elias. Tuwing nag-iisa siya, tuwing nagsasara na ang ilaw at nakatulog na ang kanyang anak, binubuksan niya ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Isang kahon na puno ng mga papel, lumang litrato, medalya at ilang artikulo ng diaryo na kupas na ang tinta. Isa sa mga litratong iyon ay kuha sa Barcelona, Spain. Nakasuot siya ng puting polo, may hawak na gintong medalya at nasa tabi niya ang isang matangkad na banyagang grandmaster na pinalo niya sa blitz match. Sa ilalim ng larawan, mababasa ang headline, "Filipino prodigy Elias Medina wins Junior World Blitz title." Napangiti si Elias, ngunit ilang segundo lang ay lumalim ang kanyang paghinga. Kinuha niya ang isang maliit na kwintas mula sa loob ng kahon. May pendant na maliit na chess piece, reyna at mahigpit niya itong hinawakan. "Mahal, hindi pa rin kita nakakalimutan," bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Baka oras na ulit. 23 taon ang nakalilipas mula ng talikuran ni Elias ang mundo ng chess. Sa murang edad ay pinahanga niya ang buong bansa matapos manalo sa mga international tournaments. Anak siya ng mangingisda at labandera mula sa Laguna, ngunit dahil sa isang libreng chess clinic ng isang NGO, nadiskubre ang kanyang galing. Sa edad na 16 ay itinuring na siyang pambato ng bansa, nakapasok sa national team at nakapaglakbay sa iba't ibang bansa para sa mga torneo. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang kalungkutan. Sa gitna ng kanyang pakikibaka para sa karangalan ng bansa, iniwan niya sa Pilipinas ang kanyang asawang si Carla, ang babaeng una at huli niyang minahal. Habang siya'y nasa Poland para sa Grand Prix tournament, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang bayaw. "Elias, si Carla na aksidente." Wala na siya. Nanginginig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Parang may bumbang sumabog sa pandinig ni Elias. Ang araw na iyon kung kailan sana ay makakaharap niya ang reigning world champion,
ang parehong araw na kinailangan niyang pumirma ng waiver para makauwi agad. Ang kinabukasan ng kanyang chess career ay iniwan niya sa airport ng Warsaw, ni hindi na siya muling bumalik sa tournament. Umuwi siya, dala ang abo ng kanyang asawa at ang bagong responsibilidad sa kanyang anak na si Nathan. Nooy 1 taong gulang pa lamang. Mula noon ay namuhay siyang simple. Tinalikuran niya ang mga sponsor, iniiwasan ang media at tinanggihan ang kahit anong alok para bumalik sa chess. Natutong mamuhay sa katahimikan. Una bilang tagalinis sa mga opisina sa Cubao, tapos sa isang mall sa Pasay, hanggang sa matanggap siya bilang janitor sa LVC Holdings. Ilang beses siyang pinilit ng mga dating niyang kaibigan sa chess world na bumalik, pero palagi siyang tumatanggi. Ayaw niyang muling maalala ang sakit, ang pagkukulang, at ang pakiramdam na iniwan niya ang pinakamamahal niya sa oras ng pangangailangan nito. Ngunit ngayong gabi, habang muling pinagmamasdan ang lumang medalya sa kanyang kamay, tila may gumugulong na init sa kanyang dibdib. Hindi galit, kundi pananabik. Parang may tinig sa loob niya na nagsasabing, hindi pa tapos ang laban mo. Kinabukasan, habang nagwawalis sa gilid ng hallway ng opisina, may narinig siyang 2 empleyadong nag-uusap malapit sa printer. Uy, may pa-chess challenge daw si Ma'am Cassandra sa Biyernes. Narinig ko, si Kuya Elias daw ang unang kalaban. Palaga, edi lagot siya. Baka mapahiya. Si Ma'am, international level yan eh. Napahinto si Elias, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tila paanyaya ng pagkakataon. Pagbalik niya sa storage room kung saan nakatago ang mga gamit ng maintenance, inilabas niya ang chessboard na may kasamang lumang chess clock na binili niya pa sa Quiapo noon. Tinesting niya ito at bagamat isa sa mga boton ay matigas na, gumagana pa rin. Inilatag niya ang pyesa at nagsimulang maglaro mag-isa. White side, opening ng Sicilian defense. Tila natural na gumalaw ang kanyang kamay, mabilis, kalkulado. Habang naglalaro, pumasok si Miguel, isang intern na nakikitulog sa supply room habang naghihintay ng final deployment niya. Kuya Elias, chess po kayo? Oo, trip ko lang alalahanin ang mga dati kong galaw. Ang galing niyo po gumalaw parang legit na grandmaster. Numiti si Elias, hindi naman, dati lang akong mahilig. Gusto niyo po maglaro? Tumango si Elias. Sa sumunod na 30 minuto ay nilabanan niya ang binata at hindi lang basta tinalo, kundi tinuruan sa bawat galaw. Pag pinuwersa mo agad ang kabayo mo sa opening, mawawala ka sa center control. Aniya, habang ipinapakita ang alternate move. Chess isn't about attacking agad. Dapat may plano ka kahit bago ka pa maglagay ng pawn. Si Miguel ay napabilib. Grabe kuya, wala pa akong nakalaban na ganito katalino maglaro. Marami ka pang matutunan, sagot ni Elias. Pero higit sa lahat, wag mong gawing laro lang ang chess. Gamitin mo ito para bumuo ng disiplina. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, hindi maiwasan ni Elias ang mag-isip. Hindi lang tungkol sa laro, kundi kung bakit ngayon pamuling lumitaw ang chess sa kanyang buhay. Isang hamon mula sa isang CEO na sa tingin ng lahat ay imposible niyang talunin. Ngunit sa totoo lang, ito'y hamon na matagal na niyang hinintay. At sa kanyang isipan, muling bumulong ang tinig ni Carla. Tama na ang pagtakbo. Harapin mo niya. Mabilis na kumalat sa buong LVC Holdings ang balita tungkol sa plano ni Cassandra na magkaroon ng exhibition match laban kay Elias. Sa unang tingin ay tila isang simpleng palabas lang ito, isang biro para sa kasiyahan ng mga empleyado. Pero sa mga mata ni Elias, ito'y isang panibagong pagsubok, hindi lang sa harap ng chessboard, kundi sa harap ng mga taong matagal nang hindi naniniwala sa kakayahan ng isang katulad niyang simpleng janitor. Lunes ng umaga. Habang abala ang kani-kanilang workstation, pinatawag ni Cassandra si Elias sa boardroom. Pagpasok niya, nandoon ang ilang department heads, sina Wendell at Liam, at mismo, mabuti at nandito ka na. Bunad ni Cassandra na may mapang-akit na ngiti sa labi. Narinig ko magaling ka raw sa chess? Marahang tumango si Elias, inilagay ang mop at timba sa tabi ng pinto. Naglalaro po ako noon, ma'am, pero matagal na po iyon. Perfect, sagot ni Cassandra.
This Friday, magkakaroon tayo ng exhibition match. Simple lang naman, para lang sa kasiyahan ng kumpanya. Ikaw ang napili kong unang makalaro. Game ka ba? Tumingin si Elias sa mga mata ni Cassandra. Hindi simpleng paanyaya. Naroroon ang tingin ng isang taong sanay manlibak habang nakangiti. Ngunit sa halip na umatras, pinigilan niya ang sarili na magpakita ng alinlangan. Kung iyan po ang kagustuhan ninyo, ma'am, wala pong problema. Biglang naahimik ang paligid. Tumingin si Cassandra sa mga kasama, pagkatapos ay ngumiti. Para mas exciting, dagdag niya. May twist tayo. Kung matalo mo ako, may reward ka. Pero hindi basta-basta reward. Nagkatinginan ng mga tao sa loob ng silid. Si Wendell ay natakunot noo, samantalang si Liam ay halos mahulog ang ballpen na hawak. Kung matalo mo ako sa chess, papakasalan kita. Sabay tawa ni Cassandra. Game? Tumawa rin ang ilan sa loob. Hindi malinaw kung seryoso o sarkastiko ang tono ni Cassandra. Ngunit sa gitna ng tawanan, nanatiling tahimik si Elias. Wala siyang reaksyon, tila hindi nabigla. Tahimik lang siyang nakatingin, tapos ay sumagot ng banayad. Hindi po ako humahamon para sa gantimpala. Pero kung kailangan ko pong tumanggap ng hamon para igalang ang sarili ko, tatanggapin ko po. Tumahimik ang lahat. Hindi inaasahan ng kahit sino na ganoon kapayapa ang sagot ng janitor. Sa mga sumunod na araw, naging sentro ng usapan ang nalalapit na laban. Sa mga pantry, elevator, hallway at kahit sa mga internal chats ng kumpanya, ang tanong ay iisa. Seryoso ba si Cassandra sa kasal na sinabi niya? Feeling ko biro lang yon, sabi ng isa. Pero paano kung matalo nga siya? Grabe. Kahit biro, parang hindi magandang biro yon, pang-insulto. Sambit ng senior HR staff. Parang sinasabi niyang imposible talunin siya ng janitor. Habang patuloy ang chismis, si Elias ay bumalip sa kanyang normal na routine. Pero sa likod ng mga hakbang niyang walang ingay, ay anmuling pagbubukay ng lumang gawi. Tuwing break time, nagsasanay siya sa supply room. Minsan ay pinapanood siya ni Miguel, minsan ay sinasabayan ng ilang curious na staff na dati ay iniismiran lang siya. Kuya Elias, balita ko po match na po talaga yan ah, wika ni Miguel habang pinapanood siyang bumuo ng endgame puzzle. Hindi ko po iniisip kung biro man yun o hindi. Basta ang importante, ilalaban ko ang dangal ko para sa sarili ko, para sa anak ko. Pero hindi niyo po ba naiisip? Baka insulto yung sinabi ni Ma'am Cassandra? Maingat na tanong ni Miguel. Napahinto si Elias sa pagsasaayos ng chess piece at tumingin sa kanya. Mas nakakasakit ang pangmamaliit na nakangiti kaysa sa lantaran. Pero hindi ko kailangan gumanti gamit ang salita. Chess ang larangan niya. Chess din ang sagot ko. Sa kabilang banda, si Cassandra ay patuloy na ginagawang palabas ang darating na laban. Ipinaskil pa sa bulletin board ng HR ang Chess Friday, CEO versus Janitor, a fun challenge na may kasamang karikature nilang dalawa na parang isang comedy skit. Pinuna ito ng ilan sa board of directors, ngunit ipinagtanggol ni Cassandra. It's for morale, hindi naman ito literal. Besides, makikita natin kung sino ang game at may sportsmanship. Ngunit sa puso niya, may kakaibang nararamdaman si Cassandra. Hindi niya lubos maintindihan, pero ang simpleng presensya ni Elias ay parang hindi ordinaryo. Hindi siya takot, ngunit may tensyon at sa mga gabi bago ang laban, sinimulan niyang repasuhin ang mga paborito niyang opening. Queen's Gambit, Ruy Lopez, Sicilian Defense. Para sa isang exhibition, masyado siyang seryoso. Pero ayaw niyang mapahiya. Kahit biro ang kanyang binitiwan, ang pangalan niya ang nakataya. Dumating ang Huwebes. Sa gitna ng pag-uusap ng buong kumpanya, si Elias ay dumalaw sa ospital kung saan naka-admit ang kanyang anak na si Nathan. Malubha ang kalagayan nito sa puso at kailangan ng mas malawakang gamutan. Anak, mahina niyang sambit habang pinupunasan ang pawis sa noo ng bata. Sa tingin mo ba, dapat ko pang lumaban bukas? Laban lang putay, sagot ni Nathan. Mahina ang boses, kahit anong laban.
Para sa atin yon. Napalumik si Elias. Sa isip niya, ang laban bukas ay hindi na para kay Cassandra. Hindi para sa biro, hindi para sa chismis, kundi para sa dignidad na matagal nang kinubli sa loob ng mga dingding ng katahimikan. Bago pa man sumikat ang araw ng Biyernes, umalinaw-ngaw na sa bawat sulok ng LVC Holdings ang bulungan tungkol sa laban sa chess. Hindi lang ito basta usap-usapan. Ito'y naging sentro ng intriga, tawanan at pagkabighani ng lahat ng empleyado. Sa mga chat group ng mga department, halos lahat ay may caption na si janitor laban kay Queen Cass. May nag-edit pa ng meme kung saan si Cassandra ay nakasakay sa trono, habang si Elias ay parang piyon na hawak lang ang walis. Pero sa gitna ng ingay, may kakaibang katahimikan sa gilid ng supply room ng building. Doon, nakaupo si Elias sa isang maliit na mesa. Pinapaikot ang chess piece na knight sa pagitan ng kanyang mga daliri. May mapagmuning titig sa kanyang mata. Tila nilalasap ang bawat segundo ng katahimikan bago ang bagyo. Samantalang sa HR department, isang abalang pagpupulong ang nagaganap. Pinaplano ni Wendell ang magiging flow ng event. May mini-program, may host at live streaming sa internal company server. Lahat ng department ay may tig-isang kinatawan na magko-cover ng highlights para i-post sa official intranet bulletin. Gawin naping sosyal to. May pakape, mini pastries, and let's make sure may photo booth. Para masaya, parang mini company day. Panukala ni Wendell habang nakaayos ng necktie sa harap ng salamin. Grabe, para lang sa laban ni Ma'am at ni Elias? Tanong ng isang HR officer. Exactly. Mas magandang palakihin para magmukhang parte ng employee engagement kuno. Pero come on, we all know the ending. It's going to be a sweep win from Cassandra. Habang pinaplano ang lahat na para bang isang grand event, hindi inaasahan ng mga organizer na may kakaibang kilos ang ibang empleyado. Sa unti-unting pag-angat ng pagkilala kay Elias, nagsimula ring tumubo ang respeto. Ilan sa mga ka-maintenance ni Elias ay nagsabit ng maliit na placard sa locker area na may nakasulat, "Kuya Elias, champion namin." Si Miguel, ang intern, ay gumawa ng group chat na pinangalanan niyang Team Elias, kung saan nagbahagi siya ng ilang impormasyon tungkol sa nakaraan ng janitor. Isa roon ang lumang balita tungkol sa pagkapanalo niya sa Junior World Blitz Tournament at isang YouTube clip na na-upload 13 taon na ang nakaraan. Grabe guys, legit, eto pinanood ko yung full match. Di ko akalain na world champion pala talaga si Kuya Elias dati. Sabi ni Miguel sa group. Halos hindi nakapaniwala ang mga miyembro ng chat. Ilan sa kanila ay nagsimulang magtanong, bakit janitor siya ngayon? Anong nangyari sa buhay niya? Bakit di siya bumalik sa chess? Habang tumataas ang antisipasyon, si Wendell ay lalong naiinis. Naiinggit siya sa atensyon na nataanggap ng isang taong dati hindi man lang binabati ng mga tao sa hallway. Kung sa bagay, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang kanyang reflection, masyado nang mataas ang lipad ng matandang yon. Kailangan may sumira ng ilusyon. Hindi nagtagal, may isang misteryosong account na nagpost sa intranet forum ng kumpanya ng isang mapanirang mensahe. Elias Medina, janitor. World champion? Kung totoo, bakit janitor lang ngayon? Baka peke. Show lang to. Huwag tayo paloko. May kasamang edited screenshot ng isang peking balitang may pamagat na former chess player banned for cheating. Agad itong naging viral sa loob ng kumpanya. Umikot sa bawat department, sa bawat phone screen. May ilan na naniwala, may ilan na nagtanggol. Pero sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Elias. Kinagabihan, habang pinupunasan niya ang tiles ng hallway, nilapitan siya ni Miguel. Kuya, nakita niyo na po ba yung post? Oo, maikling sagot ni Elias habang patuloy sa ginagawa. Hindi po ba kayo magpapaliwanag? Hindi ko kailangan ipagtanggol ang totoo. Ang mga taong may alam sa sarili nila, hindi na kailangang sumigaw. Lumipas ang ilang oras at sumapit ang 10:00 ng gabi.
Umupo si Elias sa storage room at binuksan ang kanyang maliit na notebook. Doon, inisa-isa niya ang mga classic openings at endgames na ginamit niya noon. Sa dulo ng bawat page ay may pangalan ni Nathan, parang paalala na bawat galaw ay para sa kanya. Samantala, sa ospital, nakatanggap ng video si Nathan mula kay Miguel. Isang maikling compilation ng mga sinabing magaganda ng mga staff tungkol sa kanyang ama. Si Kuya Elias, sobrang bait niyan, palaging nag-aabot ng tinapay sa mga gwardiya. Sabi ng isa, hindi lang siya magaling sa chess, madaling siyang tao, dagdag ng isa pa. Habang pinapanood ito ni Nathan, napaluha siya. Mahina man ang katawan, pero buo ang suporta niya sa ama. Tinext niya si Elias bago matulog. Tay, panalo na po kayo sa akin, kahit ano pang mangyari bukas. Hindi na sumagot si Elias. Hinawakan lang niya ang cellphone, niyakap ito at tumingala sa kisame. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito simpleng laro. Ito na ang laban ng isang buhay na matagal nang nanahimik. At bukas, sa harap ng mga mata ng lahat, hindi para sa tropeyo, hindi para sa kasal, kundi para sa dignidad, paninindigan at sa pangakong minsang binitiwan sa yumaong asawa na kailanman ay hindi niya susukuan ang kanilang anak. Sa mga huling araw bago ang laban, habang ang karamihan sa opisina ay abala sa paghahanda ng event, si Elias ay tahimik lang sa gilid, parang walang mangyayaring espesyal. Ngunit sa bawat segundo ng kanyang pahinga, sa bawat patak ng oras sa wall clock ng kumpanya, unti-unting binabalikan ni Elias ang mundo na minsan ay iniwan niya. Hindi para magpakitang gilas, kundi para muling kilalanin ang sarili na nilamon ng katahimikan ng panahon. Tuwing 4:00 ng hapon, pagkatapos maglinis ng huling pasilyo ng ikatlong palapag, dumidiretso siya sa lumang library ng kumpanya. Isang lugar na halos hindi pinupuntahan ng mga empleyado. Doon, sa dulong mesa sa tabi ng mga bookshelf na amoy amag at lumang papel, inilalatag ni Elias ang kanyang lumang chessboard. Ang liwanag mula sa isang sirang fluorescent lamp ay sapat na para makita ang mga piyesa, at ang katahimikan ng silid ay tila isang santuwaryo ng disiplina. Ruy Lopez opening, E4, E5, NF3, NC6. BB5 bulong ni Elias habang isa-isang iginagalaw ang mga piyesa. Halos otomatikong kumagalaw ang kanyang kamay. Sinusuri nga ang bawat galaw ng posibleng opening ni Cassandra. May mga printouts siyang nakuha mula kay Miguel. Mga lumang video clip ng online matches ni Cassandra noong college tournaments nito sa Switzerland. Tahimik lang siyang nakatitig habang pinapanood ito sa tablet ng binata, sabay itinutok ang pansin sa patterns at timing ng galaw ng CEO. Hindi siya marunong mag-adjust kapag hindi siya ang may kontrol. Komento ni Elias habang paulit-ulit niyang pinapanood ang isang segment. Kapag nawala siya sa paboritong opening, mabilis siyang malito. Ganun po ba? Tanong ni Miguel na palaging kasama ni Elias tuwing gabi. Oo, parang sa buhay, may mga taong sanay lang kapag nasa kanila ang kumpiyansa. Pero pag nawala, wala na ring plano. Tuwing gabi, si Miguel ang kanyang kapraktisan. At habang tumatagal, hindi lang chess ang natutunan ng binata, kundi ang pilosopiyang nakatago sa bawat galaw ng piyesa. Bakit po ang tagal niyong hindi naglaro? Ang galing niyo pala. Minsan, anak, kahit anong galing mo, may mga bagay na pipigil sa'yo. Hindi lahat ng laban dapat mong ipagpatuloy, pero hindi ibig sabihin nun na wala na ang kakayahan mo. Tila isang guro si Elias tuwing gabi, pasensyoso, kalmado at puno ng lalim ang bawat turo. At sa mga oras na iyon, unti-unti rin niyang nakikitang muling bumubuhay sa kanya ang chess. Hindi na lang ito isang alaala, ito'y nagiging sandata muli. Hindi laban sa kalaban, kundi laban sa takot, sa duda at sa pamumutya. Sa isa pang gabi ng kanilang pagsasanay, may dumating na sulyap ng pagbabago. Pagkatapos ng isang match nila ni Miguel, iniabot sa kanya ng binata ang isang simpleng kahon. Kuya Elias, galing po sa kaibigan kong graphics designer. Ginawa niya po ito para sa inyo. Sabay bukas ng kahon. Sa loob ay isang bagong chess clock, handmade, gawa sa kahoy. May ukit na for Nathan.
Namutla si Elias at hindi agad nakapagsalita. Tinitigan niya ito. Dahan-dahang hinaplos. Bakit mo pa ito pinagkagastosan? Mahina niyang tanong. Hindi po ito gastos, regalo po. Saka, alam naning hindi lang laban niyo ang nila. Hindi nila inaabala si Elias. Nakikinig lang sila habang ine-explain nito ang mga moves at technique sa paraang madaling maintindihan. Sa simpleng paraan, nagkakaroon ng di inaasahang community sa paligid ng isang dating hindi pinapansin. Habang ang mga pader ng library ay saksi sa tahimik na pagsasanay, sa kabilang dako ng opisina, si Cassandra naman ay abala sa kanyang high-profile meetings at media briefings. Ngunit sa kanyang downtime, hindi rin niya pinapalampas ang pagkakataong mag-ensayo. Sa tulong ng kanyang personal chess coach, pinipino niya ang mga openings at endgame traps na madalas niyang gamitin. Be extra sharp this Friday, Cassandra. Huwag mong i-underestimate kahit sino. Babala ng coach habang pinapanood siya sa isang digital chessboard. I'm not underestimating him. I'm just curious, sagot niya habang nagmamaneho ng pawn. May duda ka ba? Hindi, pero may kutob ako. Yung mata ng matandang yun, hindi mata ng amateur. Tahimik siyang napaisip habang patuloy ang laro. Kahit sinasabi niyan biro lang ang pakasal na pusta niya. Hindi niya maiwasang maramdaman na ang laban na ito ay hindi na basta exhibition match lang. May kaakibat itong bigat na hindi niya maipaliwanag. Isang klasing bigat na parang may dapat siyang matutunan o baka nga mapagtanto pagkatapos. Samantala habang papalapit ang araw ng laban, nagpadala si Elias ng simpleng sulat sa ospital kay Nathan. Anak, kung makakaya mo manood ka kahit sa video, hindi ito tungkol sa kasal, hindi ito tungkol sa tropeyo, ito ay tungkol sa muling pagtayo. Para sa iyo ito. At sa gabing iyon bago ang laban, habang ang mga tao ay sabik sa inaabangang chess match, sa gitna ng katahimikan ng opisina, isang lalaking janitor ang patuloy na nagbubuo ng plano, hindi para patunayan na mas magaling siya, kundi para ipakitang kahit gaano kakatahimik, may puwersa pa rin sa loob mo na kayang gumising. Habang abala ang karamihan sa paghahanda ng chess match, may mga mata sa likod ng dilim na nagmamasid at nagbabalak. Sa bawat kumpas ng oras, papalapit sa laban, may mga taong hindi matanggap ang pag-angat ng isang janitor sa sentro ng atensyon. Isa na rito si Wendell, ang personal assistant ni Cassandra, na matagal nang naniniwalang siya dapat ang pinagkakatiwalaan, pinapansin at tinatangi ng lahat, lalo ng kanilang CEO. Nagiging joke na ang kumpanya, bulong ni Wendell habang kausap sa phone ng isa sa kanyang kaibigan na dating chess varsity. Pakiusap lang, turuan mo si ma'am ng bagong line sa Scandinavian. Dapat niya siyang itrain. Ayoko mapahiya siya sa harap ng lahat. Oo naman, kaya ko yan. Pero sigurado ka bang seryoso ang janitor na yan? Tanong na nasa kabilang linya. Hindi ko alam kung seryoso siya, pero ang sigurado ako, marami nang naniniwala sa kanya. At ayoko nang dagdagan pa yan. Bago pa man matapos ang tawag, may isa pa siyang utos sa sarili. Sirain ang konsentrasyon ni Elias. Hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng pagwasak sa tahimik nitong mundo. Kinabukasan, habang wala si Elias sa supply room, sinamantala ni Wendell ang pagkakataon. Pumasok siya sa silid at nakita ang chessboard at training notebook ng matanda. Kinuha niya ito, pinagtagpi-tagpi, pinunit ang ilang pahina at saka itinapon sa basurahan sa likod ng gusali. Tapos ay itinumban niya ang lumang chessboard at nilagyan ng tubig ang loob ng kahon para masira ang mga piyesa. Kinagabihan, pagbalik ni Elias, natagpuan niyang kalat na ang kanyang board at training materials. Kuya Elias, sigaw ni Miguel na kakapasok lang din sa silid. Sinong gumawa nito? Tahimik si Elias. Napaupo siya sa gilid ng mesa, kinuha ang mga basang piyesa at isa-isang sinubukang punasan. Tahimik lang po ba kayo? Hindi niyo po ba ipapareport? Tanong ni Miguel galit ang tono. Hindi ako narito para makipag-away, sagot ni Elias. Ang ganitong mga pagsubok, hindi bago sa tulad kong mahirap. Pinurot niya ang sirang orasan at nilapag sa gilid, saka marahan inabot ang notebook na basang-basa at kupas na ang tinta. Pilit pa rin niyang binasa ang ilang bahagi, ngunit halos wala nang makita.
Gagawa tayo ng paraan, alok ni Miguel. Tutulungan ko po kayong gumawa ulit ng kopya. Alam ko naman halos kabisado nyo na lahat ng nilalaman yan. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang panggugulo. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe sa cellphone ni Elias habang siya'y nasa kafeterya kinabukasan. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, huwag kang humarap kay Cassandra. Saglit siyang natuilan habang nakatingin sa screen. Hindi siya nag-reply. Tuminala siya at pinilit ngumiti sa kasamang si Miguel na hawak-hawak ang tray ng 2 pandesal. Okay ka lang po, kuya? Tanong ni Miguel. May bumati lang, matipid niyang sagot habang itinabi ang telepono. Nasa likod ng lahat ng ito si Wendell. Ngunit hindi niya alam na habang lumalalim ang kanyang inggit, mas lalong tumitibay ang loob ni Elias. Hindi dahil sa gustong gumanti, kundi dahil alam niyang sa bawat pagsubok ay may dahilan. Kung bumitaw siya ngayon, paano pa niyang tititigan sa mata ang anak niyang umaasa sa kanya? Samantala, isang hindi inaasahang taga-suporta ang lumapit kina Elias at Miguel habang nagsasanay sa library kinagabihan. Pwede po ba akong makiupo? Tanong ng isang babae, si Clarice mula sa accounting department. Nagulat si Elias. Hindi sanay sa bisita maliban kay Miguel. Napansin ko po kasi, halos gabi-gabi po kayong narito. At gusto ko lang sabihin, saludo ako sa ginagawa niyo. Maraming salamat, iha, sagot ni Elias, bahagyang napangiti. Kung may maitutulong po ako, sabihin niyo lang. May konting chess background din ako. At kung okay lang, nakita ko po yung nangyari sa training notebook niyo. Nakita naming basang-basang tinapon sa likod kanina. Napakunot noo si Miguel. Tama ang hinala ko, may sumira talaga. Hayaan mo na, wika ni Elias. Ang mahalaga ang nasa isip at puso ko. Hindi nila kayang sirain. Dahil sa pag-usbong ng suporta ng ilang empleyado, nagsimula ring lumaganap ang simpatiya para kay Elias. Maging ang mga security guard, pantry staff at ilan manager na dating tahimik lang ay nagsimulang tumango sa kanya kapag nasasalubong. Ngunit kahit may mga kumakampi, nananatiling may mga matang mapanlait. Minsang napadaan si Elias sa hallway, narinig niya ang ilang executive na nagtatawanan. Pag nanalo si Elias, baka naman gusto na rin niyang mag-apply na maging presidente, biro ng isa. Ngunit hindi na siya nagpahalatang apektado. Pumasok lang siya sa elevator, mata ay nakatuon sa malayo sa isang larong hindi lang laban ng pyesa, kundi laban sa mga taong matagal nang nagdidikta kung sino ang may karapatang umangat. Sa pagbubukas ng pinto ng elevator, isang bata ang tumawag sa kanya mula sa kabilang linya ng cellphone. Tay, na-receive ko na po yung chess set. Ang ganda po, may pangalan ko pa. Mumiti si Elias. Para sa'yo talaga yon, anak. Sa Sabado, paggising mo, may kwento ako. Kwento ng laban ni tatay. At sa loob ng kanyang puso, kahit ilang pahandar pa ng mga tahimik na kaaway, alam niyang may isang dahilan kung bakit hindi siya bumibitaw. Dahil may isang batang naniniwala sa kanya, higit pa sa lahat ng taong nagdududa. Dumating ang araw na hinihintay ng lahat. Biyernes ng hapon, mula sa pinakamaagang oras ng umaga, ramdam na ang kakaibang sigla sa buong gusali ng LVC Holdings. May mga nagdala ng sariling chess pieces bilang props. May nagsuot pa ng itim at puti bilang pakikiisa raw sa laban. Maging ang mga kliyente ng kumpanya ay tinanong kung maaibang i-reschedule ang ilang meeting para lamang makapanood ng tinaguriang duelo ng siglo sa pagitan ng janitor at ng CEO. Sa ikalimang palapag, inihanda ng HR team ang malaking boardroom na mistulang entablado para sa isang prestigyosong tournament. May projector na magle-livestream sa lahat ng TV sa bawat departamento. May table sa gitna na may velvet cloth, 2 ergonomic chair at nakasentro ang chessboard. Bagong bili, gawa sa imported wood at may kasamang analog chess clock. Sa tabi ay isang maliit na podium kung saan magsasalita ang host at referees. Eksaktong 2:00 ng hapon, nagsimula ang pagdagsa ng mga tao sa paligid ng boardroom. May mga empleyado pang hindi na bumalik sa kani-kanilang desk at piniling tumayo sa gilid ng pasilyo para lang masulyapan ang laban. "Eto na to pre,"
Si Kuya Elias, laban na. Sigaw ng isang staff mula sa engineering habang bit-bit ang kanyang cellphone. Naka-live sa company group chat. Habang patuloy ang ingay sa paligid, si Elias ay tahimik lang na dumating suot ang malinis na uniforme ng maintenance, kulay asul na may puting badge ng kumpanya sa dibdib. Wala siyang dalang kahit anong drama. Wala siyang coat, walang bit-bit na trophy, walang taga-suporta sa likod. Ang tanging dala niya ay ang lumang chess clock na niregalo sa kanya ni Miguel at ang kahoy na reyna na pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Tumigil siya saglit sa harap ng boardroom, huminga ng malalim, saka pumasok. Tumahimik ang silid sa pagdating niya. "Good afternoon, Sir Elias," bati ng HR officer. "Magandang hapon din po," magalang niyang tugon. Samantala, ilang minuto pa at dumating si Cassandra. Lahat ay tila napatigil sa kilos nila nang pumukas ang pintuan at pumasok siya. Suot ang isang all-white power suit, nakaayos ang buhok at may confidence sa bawat hakbang. Sa kamay niya ay isang wine-colored queen chess piece na isinabit niyang parang pendant sa kanyang pulso. "Sorry I'm late," aniya sabay ngiti. "Nagpaganda pa ako para sa kasal natin. Sa laban." Nagkatawanan ang iba. Si Elias ay hindi natawa, hindi rin nagalit. Pinagmasdan lang niya si Cassandra habang naupo ito sa kabilang dulo ng mesa. "Ready when you are, ma'am," mahinang wika niya. "Let's begin," sagot ni Cassandra. Nagbigay ng maikling opening remarks ang HR at pinakilala ang dalawa. Pagkatapos ay tumunog ang chess clock, hudyat ng simula ng laban. White si Cassandra, black si Elias, E4. Kampiyan sa si Cassandra. Mabilis, agresibo ang simula. Gumamit siya ng paborito niyang opening, Vienna Game. Isang opening na madalas niyang gamitin sa mga friendly matches niya noon. Sigurado siyang kayang-kaya niya ang kalaban, lalo't sa unang bahagi ng laban ay tila hindi umaatake si Elias. Puro depensa, puro basic moves, parang nag-aalangan. Ngunit sa mga nanonood na marunong sa laro, may napansin silang kakaiba. Grabe, ang solid ng structure ni Kuya Elias. Hindi siya nagiging careless kahit kaunti, bulong ng isang empleyado mula sa finance. Sa gitna ng laro, nagumpisang uminit ang tensyon. Si Cassandra ay patuloy sa pag-atake, pero parang bumabangga sa pader. Bawat galaw niya may kaakibat na sakripisyo. Si Elias, sa kabila ng pagiging tahimik, ay lumalalim ang depensa. Hindi siya nagpapadala sa provokasyon, hindi sumusugod sa opensa, hanggang sa dumating ang isang critical moment. Pinwersa ni Cassandra ang queen-side attack, pero sa isang simpleng pawn move ni Elias, nabiksan ang posibilidad ng fork. Isang move lang at mawawala ang bishop at rook ni Cassandra. Nagpigil ng hininga ang mga tao. Hindi ito nakita agad ng CEO. Nang isagawa ni Elias ang knight move, biglang humubot ng hininga si Cassandra at napakapit sa ulo. Teka lang," bulong niya. Si Wendell, na nasa gilid ng boardroom, ay napamulagat. "Ma'am, regroup," bulong niya sa sarili, pero hindi na maririnig. Cassandra tried to recover. Ilang minuto ang lumipas na walang nagsasalita. Ang clock ay patuloy sa pagtiktak. Sa kabila ng pagpapawis, pilit pa rin niyang bumio ng counter-attack. Pero nang lumipas ang 6 pang tira, tuluyang naipit ang kanyang queen at wala nang ligtas. Check. Hindi pa tapos. Ngunit ang posisyon ay napakahirap ng baligtarin. At sa ika-33 move, isang simpleng rook to 8 file ang isinagawa ni Elias. Checkmate. Tumahimik ang buong boardroom. Walang sumigaw, walang pumalakpak. Lahat ay nanigas. Si Cassandra, nakatitig lang sa board, tila hindi makapaniwala. Isang tingin kay Elias, isang tingin sa pyesa, at saka siya napangiti, hindi ng pagkatalo, kundi ng pagkilala. "I underestimated you," mahina niyang sabi. "Hindi po ako lumaban para sa kasal. Lumaban po ako para sa karapatan ko bilang tao," sagot ni Elias. Ilang segundo pa ay dumagsa ang palakpakan mula sa mga nanonood. Ang mga dating tahimik na manggagawa
ay nagsigawan sa labas ng boardroom. Si Miguel ay napaiyak habang hawak ang phone na naka-video call kay Nathan. "Tay, napanood ko po," sigaw ng bata. "Ang galing nyo, panalo kayo." Ngumiti si Elias at sa unang pagkakataong matapos ang mahabang panahon, huminga siya ng malalim, hindi ng pagod kundi ng pagumpay na hindi sukat sa tropeyo, kundi sa dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Matapos ang huling tira ni Elias, natigil ang mundo sa loob ng boardroom. Tumigil ang orasan, huminto ang mga huni ng bentilador at para bang ang bawat tao sa silid ay kinurot ng hindi inaasahang realidad. Natalo ang CEO, hindi ng isang kapwa executive, kundi ng isang tahimik na janitor na ilang taon nang umiikot sa bawat sulok ng gusali, walang nakakapansin. Si Cassandra, nakayuko sa harap ng chessboard, ay hindi makagalaw. Sa kanyang utak ay paulit-ulit ang eksenang iyon. Isang simpleng rook move, hindi flamboyant, hindi dramatic, pero malinaw at hindi maikakaila. Checkmate. Tumikim si Wendell mula sa gilid. Tila gustong pigilin ang awkward na katahimikan. Ngunit walang nagsalita. Lahat ay nakatingin kay Cassandra, naghihintay kung ano ang magiging reaksyon niya. Magagalit ba siya? Magwawala? Magpapalusot? Ngunit laking gulat ng lahat nang bigla siyang tumawa. Hindi mapang-asar, hindi mapagmataas, kundi isang tawang tila nabunutan ng tinik, isang tawang naglalaman ng pagkagulat, pagtanggap at higit sa lahat ng paggalang. "Well then," sabi niya habang pinipilit muling ituwid ang postura. "Mukhang kailangan ko na yatang magpa-enroll ulit sa Chess Academy." Nagtawanan ang ilan. Ang iba, hindi pa rin mga paniwala. Si Cassandra ay tumayo, humarap kay Elias at iniabot ang kanyang kamay. "Elias, congratulations. That was beautiful." Dahan-dahang tinanggap ni Elias ang kamay ng CEO at tumangulang. "Salamat po, ma'am. Huwag mo na akong imam. Hindi kita natalo." Biro ni Cassandra, sabay kindat. Lumabas sila mula sa boardroom. Pagbukas ng pinto, sumambulat ang palakpakan ng mga empleyado sa labas. May mga sumisigaw pa ng, "Kuya Elias! Champ!" At the real king, may ilan ding lumapit para makipagkamay, makipagpicture at simpleng magbigay respeto. Ngunit sa kabila ng kasayahan, nanatiling kalmado si Elias. Hindi siya nagpa-selfie, hindi siya nagsalita ng mahaba. Saglip lang siyang ngumiti, saka tahimik na nilisan ang gitna ng mga tao. Sa pantry, naupo siya sa sulok kung saan dati siya nagkakape mag-isa. Doon siya dinatnan ni Miguel, bit-bit ang dalawang asa ng mainit na kape. "Kuya Elias, grabe, hindi ko alam kung maiiyak ako o tatawa kanina." Tuwang-tuwa ang binata habang inaabot ang kape. "Huwag kang ang oa," natatawang sagot ni Elias, pero halata sa kanyang tinig ang pagluwag ng dibdib. Tawag ni Miguel, hawak-hawak ang phone. Si Nathan po ulit, naka-video. Sa screen ay lumitaw ang mahinang mukha ni Nathan na pilit ngumiti. "Ang galing mo po, tay. Parang nasa TV lang. Kita ko yung checkmate." "Para sa'yo yon, anak," sagot ni Elias, mababa ang boses. Parang pinipigilan ang luhang gustong tumulo. "Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko." Bigla namang may lumapit na messenger mula sa HR. "Sir Elias, pinapatawag po kayo ni Ma'am Cassandra sa executive office." Saglit siyang natigilan, saka dahan-dahang tumayo. "Sige, salamat." Sa executive floor, pagbukas niyang pinto ng opisina, nakita niya si Cassandra na nakaupo sa kanyang desk, nakatalikod, nakatingin sa bintana. "Upo ka," ani Cassandra nang hindi lumilingon. Umupo si Elias sa isa sa mga leather chair sa harap ng mesa. "Alam mo ba, simula nang ako'y mag-head ng kumpanyang to, niyon lang ako napahiya ng ganito. Pero sa tamang paraan." Tahimik lang si Elias. "I thought I was doing something funny. A joke. Para lang ma-entertain ang mga tao. Pero lumalabas, ikaw pala ang leksyon na matagal ko nang kailangan matutunan." "Hindi ko po intensyong pahiyain kayo, ma'am." Mahinang sagot niya. "I know," sagot ni Cassandra. Saka siya humarap. "That's why I want to do something real this time." Inabot niya mula sa drawer ang isang puting envelope. "Bonus. Para sa anak mo." Pero hindi lang iyon. May isa pa siyang papel na inilabas.
I want you to coach me. Yes, ako mismo. Hindi lang sa chess, pero sa disiplina, sa humility. Sa kung paano humawak ng pagkatalo. Gusto ko ring matutunan yun. Hindi agad nakasagot si Elias. Hindi mo kailangang sagutin ngayon, dagdag ni Cassandra. Pero gusto ko ring linawin yung sinabi ko dati, yung tungkol sa kasal. Alam kong biro yun. At kung nasaktan ka, humihingi ako ng tawad. Tumango si Elias. Alam kong hindi niyo sinadya. Pero minsan po kasi, kahit biro, may tinatamaan. Nagkatahimikan. Maya-maya, sabay silang napangiti. Sige na, bumaba ka na. Celebrity ka na ngayon, biro ni Cassandra. Nang makalabas si Elias, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Agad niyang sinagot, Sir Elias, good afternoon po. May donor po kaming natanggap para sa anak ninyo. Na-match po ang heart tissue type niya. Kung maayos ang lahat, within the week, ay maari na po tayong magpa-schedule ng operasyon. Natigilan si Elias. Hindi siya agad nakasagot. Hawak pa rin niya ang cellphone nang dahan-dahan siyang naupo sa sahig ng hallway. Salamat po, Doc. Bulong niya. Salamat po. Sa likod ng tagumpay sa chessboard, isang mas mahalagang laban ang malapit nang maipanalo. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, linggo ng umaga. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw nang tumanggap si Elias ng isang tawag mula sa HR department. Ipinababatid na pinapatawag siya ni Cassandra para sa isang personal na meeting sa opisina nito, kahit weekend. Nagtaka man siya, hindi na rin ito ikinagulat. Marami pa sigurong kailangang linawin matapos ang nangyaring laban. Pagdating na sa building, hindi tulad ng karaniwang araw. Tahimik ang lobby, wala ang mga receptionist, at tanging security guard lang ang bumati sa kanya. Sir Elias, bati ng guard habang hiniabot ang visitor's ID na may pangalan na niya at may nakalagay pang special access. Ngumiti lang siya at dumiretso sa elevator. Dala pa rin ang lumang chessboard na laging nasa kanyang bag. Pakiramdam niya, mas magaan na ang bawat hakbang niya, hindi dahil sa tagumpay sa laban, kundi sa pakiramdam ng pagkilala at respeto. Sa pagbukas ng pintuan ng opisina ni Cassandra, isang mainit na tanawin ang sumalubong sa kanya. May simpleng agahan na nakahain sa mesa. Pandesal, itlog, kape at 2 tasa. Umupo ka, Elias. Wika ni Cassandra na suot lang ang isang simpleng blouse at slacks. Mukhang bagong gising, pero buo pa rin ang dignidad. Salamat po, sagot niya habang nauupo. Pasensya ka na kung ginising kita ng maaga. Ayoko kasing malate ang pagkakataon, ani Cassandra habang nagbubuhos ng kape sa tasa ni Elias. Anong pagkakataon po yun? Tanong niya, mahinahon ang tinig. Tumigil saglit si Cassandra sa inabot ang isang folder na may logo ng kumpanya. Binuksan ito ni Elias at nakita niya ang laman, isang kontrata. Yan ang proposal ko, paliwanag ni Cassandra. Gusto kong kunin ka bilang official training coach para sa chess club ng kumpanya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga empleyado. Monthly workshop, mentorship sessions, at kung papayag ka, gusto kong ikaw ang maging lead ng community engagement program natin para sa underprivileged youth, gamit ang chess bilang core activity. Napakurap si Elias, tila hindi makapaniwala. Ma'am, ako po. Ako ang gusto ninyong kunin? Tanong niya. Hindi pa rin maiilis ang pagkamangha. Hindi lang dahil nanalo ka, sagot ni Cassandra, kundi dahil sa klase ng katahimikan mong bumangga sa sistema ng walang yabang pero puno ng prinsipyo. Gusto kong matuto ang kumpanya sa'yo. Gusto kong matuto rin ako mula sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Sa kanyang dibdib ay umaalon ang mga emosyon na hindi niya maipaliwanag. Ilang taon siyang nagtrabaho sa likod ng bawat mesa, sa ilalim ng bawat mesa, sa tabi ng bawat basurahan. At ngayon, binibigyan siya ng papel na hindi lang iginagalang, kundi pinagkakatiwalaan. Sana po, hindi ninyo isipin na ako ay tatanggi. Sambit ni Elias. Pero kailangan ko po munang ikonsulta ito sa anak ko. At kung papayagan ng katawan ko at ng oras ko, handa akong tanggapin. Tumango si Cassandra. Fair enough.
Pero hindi lang yan ang sadya ko. Muling inabot ni Cassandra ang isa pang envelope, mas makapal. Sa loob ay mga papeles mula sa accounting department. Hospital bills. Covered na lahat. Pati yung upcoming operation ni Nathan. Wala ka nang kailangan intindihin. Confidential ito, pero hindi ito utang. Personal ko tong binayaran. Nanigas si Elias sa kinauupuan. Hindi niya agad nakuha ang ibig sabihin ng bawat salitang binanggit. Nang maintindihan niya, dahan-dahan siyang napayuko. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Nang mag-angat siya ng tingin, basa na ang gilid ng kanyang mga mata. Ma'am, hindi ko alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan. Wag na akong tawaging ma'am. Simula ngayon, Cassandra na lang. Pantay tayo. Bago siya umalis, inanggap ni Elias ang kontrata at nangakong babalikan ang sagot matapos ang operasyon ni Nathan. Paglabas niya ng gusali, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi ng pagod, kundi ng bagong simula. Samantala, si Cassandra ay hindi rin makapaniwala sa mga naging desisyon niya. Noong unay biro lang, panandali ang aliw, ngunit ngayon ay naging daan ito upang makilala niya ang isang uri ng liderato na hindi natutunan sa business school. Ang lideratong nakaangkla sa dangal, paninindigan at malasakit. Pagsapit ng Lunes, isang maikling memo ang ipinadala ng HR sa buong kumpanya. Effective immediately, Mr. Elias Medina will serve as LVC Holdings official chess program consultant and community outreach mentor. This initiative, spearheaded by the CEO herself, aims to promote strategy, patience, and discipline in the workplace and beyond. Nagkaroon ng magtakahalong reaksyon ang mga empleyado. Yung iba'y natuwa, yung iba na may nagtaka. Pero sa kabuuan, may respeto na ngayon sa pangalang dati ay binabaliwala lang. Sa maintenance room, pinalakpakan siya ng mga janitor. Sa cafeteria, may libreng kape na bigay ng manager para sa hero ng LVC. Maging ang mga dati niyang kinatatakutang executive ay ngayon ay bumabati at tumatawag sa kanyang Sir Elias. Kuya Elias, tanong ng isa sa mga bagong empleyado, totoo po bang coach na po kayo ng buong kumpanya? Hindi lang coach, sagot ni Miguel habang nakangiti. Isa na siyang haligi ng disiplina dito. Hindi naglaon, nagdesisyon si Elias na tanggapin ang alok ni Cassandra. Hindi para sa titulo, hindi para sa sahod, kundi para sa misyon. Ang ipasa ang karunungan ng chess sa mga kabataang tulad ng kanyang anak, na sa kabila ng kahirapan ay may kakayahang mangarap. Mula sa pagiging tahimik na janitor, naging ilaw siya ng pagbabago. At sa bawat galaw ng piyesa sa board ng buhay, napatunayan niya na minsan hindi kailangan ng ingay para mapansin. Kailangan lang ng tapang, tiyaga at isang tiwala sa sariling halaga. Lumipas ang ilang linggo matapos ang laban at unti-unting naramdaman sa buong kumpanya ang pagbabago. Isang katahimikan na puno ng respeto ang pumalit sa dating ingay ng biro at panlalait. Hindi na simpleng empleyado lang si Elias sa mata ng mga tao. Siya na ngayon ang bagong mukha ng inspirasyon sa LVC Holdings. Mula nang formal siyang itinalaga bilang chess program consultant, nagkaroon ng bagong sigla ang mga empleyado tuwing Biyernes. Hindi na lang ito basta chess club. Ito na ay naging espasyo kung saan natututo ang bawat isa hindi lamang ng diskarte, kundi ng karakter. At sa gitna ng lahat, si Elias ang gabay na tahimik ngunit matatag. Sa unang training session na isinagawa niya para sa mga empleyado, napuno ang function room. Mula sa mga janitor, utility staff, hanggang sa mga department head, lahat ay nandoon, nakaupo, nakikinig at sabik matuto. Hindi ito tungkol sa panalo, wika ni Elias habang ipinapakita ang unang opening sa chessboard. Hindi rin ito tungkol sa galing. Ang chess ay pagtitimpi. Ang chess ay pagtanggap. Ang chess ay paggalang, una sa sarili at pangalawa sa kalaban. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Si Cassandra ay nakaupo sa unahang hilera, walang makeup, nakasuot lang ng simpleng t-shirt, parang estudyanteng handang matuto. Coach! Sambit niya habang itinaas ang kamay.
Paano kung ang kalaban mo, agresibo lagi at gustong tapusin agad ang laro? Tanungin mo ang sarili mo, sagot ni Elias. Ikaw ba ay lalaban din sa init? O pipiliin mong patagalin hanggang siya ang unang mapagod? Nagkatawanan ang mga empleyado. Si Cassandra ay ngumiti at sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang CEO na kilala nilang palaban. Isa na siyang bahagi ng isang bagong kultura na nabuo sa loob ng kumpanya. Kultura ng pantay na pagtrato, ng bukas na pagkatuto. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na rin ng lifestyle ng opisina ang chess and coffee mornings. Tuwing Miyerkules, isang simpleng setup sa pantry kung saan pwedeng maglaro ng friendly game habang may kapet tinapay. Si Elias, na dati ay hindi pinapansin, ay ngayon hinahanap-hanap ng mga tao. Coach, kamusta na si Nathan? Tanong ng isa sa mga empleyado habang naglalagay ng cream sa kape. Mas malakas na, sagot niya. Makakalabas na raw ng ospital bago matapos ang buwan. Salamat sa inyong lahat. Habang nagpapagaling si Nathan, patuloy ang paglalim ng koneksyon ni Elias at Cassandra. Hindi ito pagmamadali, hindi rin ito romantisismo agad. Isa itong tahimik na pagtitulungan, isang respeto na unti-unting nagiging pagkakaibigan. Isang hapon, matapos ang training session, inabutan ni Cassandra si Elias na mag-isa sa rooftop garden ng building. May hawak itong chessboard, pinaglalaruan ang mga piyesa habang nakatanaw sa kalangitan. Ang ganda dito, no? Sambit ni Cassandra habang lumapit. Dati, akala ko ako lang ang tumatakas sa gulo sa lugar na to. Dati po, dito ako nagpupunas ng dumi sa mga silya. Sagot ni Elias, sabay ngiti. Ngayon, parang mas malinis na ang hangin. Tumawa si Cassandra. Naupo siya sa tabi niya at sandaling tumahimik. Elias, aniya, alam mo bang, simula nang dumating ka sa buhay ng kumpanyang to, mas marami akong natutunan kaysa sa lahat ng taon ko sa negosyo. Hindi po ako nagtuturo para turuan ka, Cassandra, sagot ni Elias. Nandito lang ako para ipaalala na lahat tayo may laban, pero hindi lahat kailangang malakas para manalo. Minsan ang panalo ay nasa pagpili ng tahimik na lakas. Napayuko si Cassandra. May tanong ako, paano mo nalalaman kung may damdamin kang pilit mong iniiwasan? Kapag sa kabila ng katahimikan mo, siya pa rin ang laman ng iniisip mo tuwing gabi. Nagkatinginan sila. Walang salita, walang pangako, ngunit may pagtanggap na kahit hindi nila pinangarap ang ganitong pagkakataon, parang pinagsakto ito ng panahon. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Elias ang pagsasanay kay Miguel bilang assistant coach. Lumalawak na ang abot ng programa. May proposal na para magturo sa public schools, sa mga paslit sa kalye, sa mga out-of-school youth. At lahat ng ito ay pinondohan ng community arm ng LVC Holdings, hindi bilang charity, kundi bilang mission. Kuya Elias, parang buhay lang to ano? Sambit ni Miguel habang pinapanood ang dalawang bata na nagtutunggali sa chessboard sa harap nila. Dahan-dahan pero may direksyon. Ganyan ang gusto kong matutunan nila at ganyan din sana ang matutunan mo. Habang papalapit ang araw ng paglabas ni Nathan sa ospital, hindi maiwasan ni Elias na balikan ang lahat ng nangyari. Mula sa tahimik na paglalakad niya sa hallway bilang janitor, hanggang sa pagharap niya kay Cassandra sa gitna ng lahat. At ngayon, heto siya, isang taong muling binuo ng tiwala, hindi lang ng iba, kundi ng sarili niya. Sa isang simpleng sulat na ipinadala ni Nathan mula sa ospital. Nakasulat ang mga salitang, "Tay, ikaw ang hero ko, pero higit doon, ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala ako na kahit mahina ka minsan, pwede kang maging malakas. Basta para sa tama. Salamat po." Hawak ni Elias ang sulat na iyon habang nakatayo sa rooftop, tanaw ang lungsod sa dapit hapon. Sa puso niya, alam niyang marami pang laban ang darating. Pero ngayon, hindi na siya mag-isa. May mga kamay na handang tumulong, may mga matang handang makakita sa totoo, at may isang pusong muling tumibok, hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa pagbangon.
Isang linggong matapos ang laban, habang papalapit ang araw ng paglabas ni Nathan sa ospital, usang hindi inaasahang tawag ang bumasag sa tahimik na hapon ni Elias. Kasalukuyan siyang nasa chess room ng kumpanya, nagtuturo ng endgame technique sa ilang empleyado nang umalingaw-ngaw ang ringtone ng kanyang telepono. Nang makita ang pangalan ng ospital sa screen, agad siyang natigilan. Sandali lang po, mahinang sabi niya sa mga estudyante. Tumalikod siya at mabilis na sinagot ang tawag. Mr. Medina, ito po si Dr. Ramirez. Anang boses sa kabilang linya. Kailangan po namin kayong makita sa ospital ngayon din. May urgent findings po kami kay Nathan. Napakuyom ng kamao si Elias. May problema po ba, Doc? Mas mabuting dito na po natin pag-usapan. Hindi na siya nag-abalang magpaalam pa. Iniwan niya ang chessboard, mabilis na bumaba at sumakay ng taxi papuntang ospital. Sa bawat tiktak ng orasan, tila may puwersang humihigpit sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag ang kaba. Ibang-iba ito sa pakiramdam ng laro. Ito ay isang larong hindi niya kayang balewalain. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ni Dr. Ramirez sa hallway. Tahimik ang doktor, seryoso ang muka. Dok, anong nangyari? Tanong ni Elias, halos hindi makatingin ng diretso. Inaasahan natin na stable na ang kondisyon ni Nathan, panimula ng doktor. Pero sa huling tests, nakita naming may internal bleeding sa left valve ng puso. Ibig sabihin may komplikasyon sa kondisyon niya na mas malala kaysa dati naming nakita. Parang may sumabog sa tenga ni Elias. Hindi siya makakibo. Napaupo siya sa bangko sa gilid ng koridor. Naninginig ang mga daliri. Ano po ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin hindi na sapat ang kasalukuyang gamutan. Kailangan natin siyang isailalim sa agarang transplant at sa mas malawak na medical procedure. Medyo mas komplikado po ito kaysa sa naunang operasyon. Pero may donor na, di ba? Tama po. Pero dahil sa bagong komplikasyon, kailangan natin ng mas specialized na surgeon. At mas malaki po ang gastusin. Halos triple. Parang binagsakan ng 100 kilong bato si Elias. Magkano po ang kabuuan? Kung kasama ang post-operation recovery at therapy, umaabot po ito ng 3 milyon. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Tinignan niya ang kanyang mga palad na sanay sa trabaho, sa walis, sa mop, sa pagtuturo. Pero hindi pa rin sapat ang kayang abutin ng kanyang mga kamay para sagipin ang anak. Dok, pwede ko po ba siyang makita? Tumango si Dr. Ramirez at sinamahan siya papasok ng ICU. Sa loob ng silid, nakita niyang nakahiga si Nathan, payat, maputla, pero may ngiting pilit pa ring bumubuo sa kanyang labi. Tay, bulong ng bata, nandito ka na po. Anak, sagot ni Elias habang umupo sa tabi ng kama, may kakausapin lang ako saglit. Pero pangako ko, babalik ako. Hawakan mo lang tong pendant natin. Ibinigay niya ang maliit na reyna na pendant sa anak at hinalikan sa noo. Mula sa ospital, dumiretso si Elias sa opisina ni Cassandra. Hindi na siya tumawag ng appointment. Pagkaraping niya sa executive floor, hindi na siya pinigilan ng receptionist. Alam na ng lahat, kapag si Elias ang dumating, may dahilan. Pagpasok niya sa opisina, naabutan niya si Cassandra na nakatingin sa mga proposal sheets. Pero agad siyang tumayo nang makita si Elias. Elias, agad nitong tanong, anong nangyari? Hindi na siya nakapagsalita agad. Hinugot niya ang envelope mula sa kanyang bag. Nandoon ang detalye ng gastos sa operasyon, ang bagong medical report, at ang mga papeles mula sa ospital. Tumindi po ang kondisyon ni Nathan. Mahinang sabi niya, hindi ko po ugaling humingi, Cassandra. Pero ngayon, hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng lakas. Tahimik si Cassandra habang binubuklat ang mga dokumento. Binasa niya ang buong medical report. Tapos ay dahan-dahang ibinaba ang papel sa mesa. Ilang araw na lang meron tayo. 3 araw sabi ng doktor, bago tuluyang bumagsak ang kalagayan niya. Tumayo si Cassandra, lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita bilang CEO, kundi bilang tao. Elias, malumanay niyang sabi,
gagamitin ko ang buong pondo ng emergency fund ng community outreach. Pero kulang pa rin iyon. Kaya kakausapin ko ang buong board. Kung hindi sila papayag, ako na mismo ang magbabayad ng kulang. Nakakahiya po, hindi ko na po. Ang taong ito ang dahilan kung bakit muling nagkaroon ng kultura ng disiplina sa kumpanya natin. Hindi siya lang basta empleyado. Siya ang rason kung bakit mas buo ang organisasyon ngayon. May ilan sa board ang nag-alinlangan. Pero Cassandra, president yan. Paano kapag lahat ng empleyado ay lumapit din? Lalapit lang sila, sagot niya, kung may dahilan. At kung magiging kalahati man lang sila ng pagkatao ni Elias, mas pipiliin kong tulungan silang lahat. Sa huli, bumoto ang board at lumamang ang panig ni Cassandra. Natuloy ang operasyon. Sa araw ng transplant, halos buong kumpanya ay nasa ospital. Tahimik ang hallway, lahat ay nag-aabang. Si Elias ay tahimik lang sa tabi ng operating room. Hawak ang lumang chessboard na ngayon ay parang naging simbolo ng kanyang panalangin. Makalipas ang 6 na oras, lumabas si Dr. Ramirez, pagod ngunit nakangiti. Successful ang procedure. Stable na ang anak ninyo. Napaupo si Elias sa sahig, hinawakan ng dibdib, at sa wakas, hindi na niya napigilang lumuha. Salamat po Diyos ko, salamat. Sa panahong iyon, wala na siyang pakialam kung siya man ay janitor, coach o konsultan. Ang mahalaga, nabuhay ang anak niya. At sa larong iyon, hindi lang siya nanalo. Naitawid niya ang isang buhay. Makalipas ang 1 buwan mula sa matagumpay na operasyon ni Nathan, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Elias. Ngunit hindi na ito ang dating normal na tahimik, puno ng pangmamaliit at salat sa paggalang. Sa halip, ito'y isang bagong kabanata kung saan ang dating janitor ay tinuturing na ngayon bilang huwaran, hindi lamang sa loob ng LVC Holdings kundi maging sa labas ng kumpanya. Isang araw, habang naglilinis si Elias ng lumang storage room para sa gagawing community chess workshop, may kumatok sa pinto. Isang babae, maayos ang bihis at may dalang ID mula sa Philippine Chess Federation. Good afternoon po. Kayo po ba si Mr. Elias Medina? Tumaas ang kilay ni Elias. Bahagyang nagulat, ngunit agad ding tumango. Ako nga po. Ako po si Laura mula sa PCF. Gusto po sana naming personal na imbitahan kayo bilang honorary coach para sa darating na National Youth Chess Training Camp. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Para bang bumalik ang lahat ng alaala, ang mga palakpakan, ang amoy ng pinewood sa mga chess hall sa Europe, ang tensyon sa bawat final round. Ngunit higit pa roon, naramdaman niyang ang dati niyang mundo ay muling bumabalik. Hindi upang sirain siya, kundi upang yakapin siya muli. Ikinalulugod ko po, ma'am, sagot niya sa wakas. Ngunit sigurado po ba kayo? Matagal na po akong wala sa professional chess. Just the kind of experience we need. Sagot ni Laura, nakangiti. Gusto naming makita ng kabataan ang uri ng disiplina at kababaang loob na dala ninyo. Kayo po ang magiging centerpiece ng programa. Pagkaalis ng bisita, hindi na napigilan ni Elias ang sarili. Umupo siya sa tabi ng mesa at sa gitna ng mga lumang chess piece, pumikit siya at hinayaang lamunin siya ng damdaming matagal nang natulog. Kinabukasan, dumating siya sa opisina na dala ang kanyang pirmahan na sagot. Tinatanggap niya ang imbitasyon. Nang malaman ito ni Cassandra, agad siyang pinatawag sa rooftop garden ng gusali kung saan sila madalas mag-usap. Elias, bati ni Cassandra, suot ang pangkaraniwang blouse at maong jeans, parang hindi isang CEO. Inalita sa akin ng PCF, "Congratulations! Hindi ko po inaasahan na babalik pa ako sa ganito." Sagot niya, mahina ang tinig, ngunit may ningning ang mata. Minsan kasi, kahit iwan natin ang isang mundo, babalikan pa rin tayo kapag handa na tayong humarap ulit. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Dagdag ni Elias, ang kumpanyang to, binigyan ako ng pangalawang buhay. Kami rin, Elias. Binigyan mo kami ng pangalawang direksyon. Mula sa simpleng pang-imbita ng PCF ay lumawak pa ang mga oportunidad. Ilang araw matapos ang anunsyo ng training camp, isang local news program ang nag-feature kay Elias.
Sa segment na pinamagatang Hari ng Katahimikan, isinalaysay ang buong journey niya mula sa pagiging janitor hanggang sa pagiging coach ng CEO at tagapagligtas ng anak. Si Elias Medina ay hindi lang dating World Blitz champion, pahayag ng host. Siya rin ay patunay na hindi hadlang ang posisyon o antas sa buhay upang maging inspirasyon. Sa comment section ng video, nag-viral ang mga komento ng mga netizen. Nakakaiyak yung kwento niya. Sana lahat ng kumpanya marunong tumanaw ng ganyang klasing halaga sa tao. Sir Elias, saludo po kami. Isa kayong tunay na alamat. Iba yung dignity niya. Tahimik pero buo ang prinsipyo. Kasabay ng pagkakalat ng balita sa social media, muling lumapit sa kanya ang ilang kasamahan niya noon sa chess team. Ang ilan ay humingi ng tawad. Ang ilan ay nag-anyaya na makasama siya sa mga lokal na tournament bilang guest speaker o honorary guest. Isang araw, habang nag-aayos ng chess pieces para sa workshop sa isang public school sa Tondo, nilapitan siya ng isang batang babae na may bitbit na improvised chessboard gawa sa karton at takip ng bote. "Kayo po ba si Sir Elias?" Tanong ng bata, may ngiting hindi matanggal sa labi. "Oo, ako nga," sagot niya. "Pwede ko po ba kayong makalaban?" Hindi na nagsalita si Elias. Umupo siya sa bangketa sa tabi ng eskwelahan at inihanda ang mga piyesa. Isa-isa silang naglaro at hindi niya pinahiya ang bata. Tinuruan niya ito habang naglalaro, habang tinuturuan din ang sarili na muling tumanggap ng mundo ng chess, hindi bilang kompetisyon, kundi bilang regalo. Kinagabihan, sa ospital kung saan patuloy pang nagte-therapy si Nathan, dinala niya ang bata at ipinakilala sa anak. "Nathan," sabi niya, "ito si Ira. Magaling siya. Nagsisimula pa lang pero may puso, katulad mo." Napangiti si Nathan. "Hi Ira, sana makalaro din kita pagaling ko. At sana pareho kayong lumaban, hindi para sa tropeyo, kundi para sa sarili niyo," dagdag ni Elias. Lumipas pa ang ilang linggo at isang event ang isinagawa sa LVC Holdings, ang Nathan Hope Cup, isang charity chess tournament na ipinangalan sa anak ni Elias. Ang tournament ay dinaluhan ng mga kilalang chess players, corporate leaders, at mga batang estudyante mula sa iba't ibang public schools. Sa harap ng lahat, tinawag si Elias sa entablado bilang founder ng programa. "Hindi ko po kayang suklian ang lahat ng tulong na natanggap namin," panimula niya habang hawak ang mikropono. "Pero sana sa bawat batang matuturuan ko, sa bawat piyesang gagalaw nila sa chessboard, maipasa ko ang aral na ito. Ang tahimik na laban ay hindi nangangahulugang wala kang panalo. Minsan ang katahimikan ang siyang pinakamalakas na galaw." Mula sa dating pag-iiwas sa spotlight, ngayon ay buong loob na niyang tinatanggap ang papel, hindi bilang bituin kundi bilang ilaw sa madidilim na sulok ng lipunan. At sa bawat batang natututo ng chess, sa bawat buhay na natuturo ang lumaban, muling bumabalik si Elias, ang kampyon hindi lang sa board kundi sa puso ng bawat taong naniwala. Mula sa entablado ng Nathan Hope Cup hanggang sa mga eskinita ng public schools na kanilang pinupuntahan para sa community outreach, palaging magkasama sina Elias at Cassandra. Hindi man ito hayagang pinag-uusapan, ramdam ng marami na may kakaibang pagtingin ang dalawa sa isa't isa. Ngunit pareho rin nilang piniling hindi ito bigyang pangalan. Sapat na ang mga sulyap, ang mga hindi sinasadyang paghawak sa kamay habang nagtuturo ng chess, at ang mga katahimikan na mas makahulugan kaysa sa libong salita. Isang Sabado ng hapon, matapos ang ikalawang batch ng outreach training sa isang public high school sa Laguna, naimbitahan sila ng principal na magpahinga sa isang lumang bahay bakasyunan malapit sa bundok. Wala itong internet, walang signal, at ang tanging ingay lang ay ang huni ng ibon at hampas ng hangin sa mga sanga ng puno. Pareho silang pumayag, hindi bilang CEO at coach, kundi bilang dalawang taong pagod, ngunit masaya. Habang nililinis ni Elias ang lumang chess set sa veranda ng bahay, lumapit si Cassandra, may dalang 2 tasa ng salabat at isang tinapay na binili pa nila sa tabing kalsada. "Eto, galing sa magbabalot sa may waiting shed," ani Cassandra habang iniabot ang tinapay.
Hindi kasing sosyal ng French croissant, pero mas may kwento. Ngumiti si Elias. Mas masarap ang tinapay kapag hindi mo inaasahang ibibigay sa'yo. Tahimik silang naupo sa bangkong gawa sa kawayan. Sa harap nila, tanaw ang kalawakan ng kabundukan. At sa baba nito'y ang lawak ng palayan na kumikislap sa sinad ng araw na papalubog. Cassandra, sambit ni Elias, habang patuloy pa rin sa pag-aayos ng chess pieces. Naisip mo na ba minsan, paano kung iba ang naging landas natin sa buhay? Alagi, sagot ni Cassandra, nakatingin sa malayo. Pero mas naiisip ko, paano kung dumating ka sa buhay ko ng mas maaga? Hindi agad nakasagot si Elias. Sa halip ay kinuha niya ang reyna sa chessboard at pinatakbo ito sa kahoy na tabla habang pinagmamasdan ang liwanag na unti-unting humahalik sa mga dahon. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Dagdag ni Cassandra. Yung may kasama ka pero hindi mo kailangang magpaliwanag. Yung hindi mo kailangang magsalita para maintindihan. Minsan kasi, ang mga taong pinakamarami ng pinasan, sila rin ang pinakamarunong tumahimik. Sagot ni Elias, nagtagpo ang kanilang paningin. Walang halo politika, walang pangarap na pakinabang. Anging dalawang taong parehong nasaktan, parehong lumaban at parehong handang matuto muli kung paano magmahal. Sa tamang oras, sa tamang paraan. Bumugso ang malamig na hangin mula sa hilaga. Napatingala si Cassandra, saka siya bahagyang napatawa. Alam mo ba, sa dami ng lalaki sa paligid ko noon, ikaw lang ang nakapasok dito. Sabay turo sa dibdib. Nagbiro si Elias. Baka dahil janitor ako, marunong akong magtanggal ng kalat. Baliw sabay hampas ni Cassandra sa balikat niya. Pero magaan, puno ng lambing. Muli silang natahimik. Bumaba na ang araw. Unti-unting nabalot ng ginto ang langit at habang dumarami ang bituin sa kalawakan, tila unti-unti ring naglalaho ang mga takot na matagal nilang kinimkim. Elias, mahina ngunit walinaw na sambit ni Cassandra. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Huwag mo nang sabihin, putol ni Elias sabay tingin sa kanya. Kung pareho tayong tahimik ngayon, baka pareho rin tayong anda. Dahan-dahang lumapit si Cassandra. Wala sa kanila ang gumalaw agad. Ila binibigyan ng pagkakataon ang bawat segundo na maging sagrado. At sa wakas, sa ilalim ng lumulubog na araw, sa gitna ng katahimikan ng bundok, nagtagpo ang kanilang labit. Hindi marahas, hindi pabigla, kundi banayad, mapagkumbaba at punong-puno ng pangunawa. Pagkatapos ng halik, hindi sila agad nagsalita. Pareho silang tumingin sa chessboard sa kanilang harapan, kung saan ang reyna at ang hari ay magkatabi na, handang harapin ang susunod na galaw ng buhay. Hindi ko ito nakita sa opening. Biro ni Cassandra. Endgame na kasi, tugon ni Elias. Kinabukasan, habang bumababa sila mula sa bundok, parang wala namang nagbago. Wala sa kanila ang nagsabing may kami na. Wala ring pangakong binitiwan. Pero ang bawat kilos nila, ang bawat tingin at ngiti, ay nagsasabing sapat na ang nangyari. At kung darating man ang panahon na may kailangang ilaban muli, hindi na nila kailangang gawin iyon mag-isa. Pagbalik sa Maynila, mas naging malalim ang pagtutulungan nila. Hindi na lang ito tungkol sa chess program, kundi sa kabuuang pagbabago ng kultura ng kumpanya. Sa bawat desisyon ni Cassandra, palaging may konsultasyon kay Elias. Hindi dahil sa posisyon nito, kundi dahil sa prinsipyo. At sa tuwing nagtuturo si Elias sa mga bata, napapansin ng marami ang bagong ningning sa kanyang mga mata. Hindi na ito galaw ng isang taong lumalaban lang para mabuhay. Isa na siyang lalaking muling nabuhay para magmahal. Isang umaga, makalipas ang ilang linggo mula sa masinsinang partnership ni Elias at Cassandra, tila isang bomba ang pumutok sa media at corporate circles ng bansa. Sa loob ng 3 araw, naging laman ng social media, news websites at business forums ang isang anonymous expose. CEO ng LVC Holdings in love sa dating janitor. Pondo ng kumpanya ginagamit para sa personal na relasyon. Ang headline ay sinamahan ng edited na litrato ni Cassandra at Elias habang magkasamang lumalakad sa labas ng isang public school. Nakangiti, tila magkasintahan. Sa caption ay may tono ng panlilibak.
CEO na checkmate pa. Nang una nilang mabasa ang balita, tahimik lang si Cassandra habang tinititigan ang screen ng kanyang laptop. Sa kabilang mesa, si Elias ay napahawak sa sentido. Hindi alam kung paano magsisimula. Nag-ugat to sa loob. Mahinang sabi ni Cassandra, may access sa internal documents. Someone inside started this. Hindi po ba natin pwedeng linawin agad sa media? Tanong ni Elias. Pwede, sagot ni Cassandra. Pero mas mabilis silang maniwala sa chismis kaysa sa katotohanan. Pagkaraan ng ilang araw, naramdaman na ang epekto. Bumaba ang stocks ng kumpanya ng 11% sa loob lamang ng 1 linggo. Ilan sa mga investors ang nagpadala ng sulat ng pagkamahala. May 3 major clients ang pansamantalang nag-pause ng kanilang partnership. At ang mga board members ay nagsimulang magpatawag ng emergency meetings. Cassandra, 6 and chairman ng board sa isang closed-door meeting, "We respect your leadership, but this is damaging. Public perception matters. Are you suggesting I step down?" Malamig ang tinig ni Cassandra, ngunit hindi bastos. "We're suggesting you consider stepping back, at least temporarily. And as for Mr. Medina, we propose you cut ties with him professionally." Walang imik si Cassandra, pero sa kanyang dibdib ay tila may sumisigaw. Hindi dahil sa posisyon o reputasyon, kundi sa mismong hustisya. Sa labas ng boardroom, tahimik na naghihintay si Elias. Alam niyang pinag-uusapan siya. Alam niyang bahagi siya ng dahilan ng kaguluhan. Ngunit ang hindi niya maunawaan ay kung paanong ang isang relasyon na nabuo sa respeto at kabutihan ay bigla na lamang binansagan ng immoral, ng kahihiyan. Paglabas ni Cassandra, diretsong tumingin sa kanya. "Kailangan nating pag-usapan," aniya. Naglakad sila papunta sa rooftop garden, ang lugar na saksi sa dami ng mahahalagang usapan nila. Pagkaupo, si Cassandra ang unang nagsalita. "Pinagpupulungan na ako ng board. Gusto nilang ipatigil ang programa. Gusto nilang i-freeze ang pondo. At higit sa lahat, gusto nilang ihiwalay kita sa anumang opisyal na ugnayan sa kumpanya." Tahimik lang si Elias. Iningnan niya ang mga palad niyang puno ng kalyo. Mga kamay na dati hawak ang mop, ngayon ay pinipilit alisin sa isang misyon na hindi niya naman kailanman hinangad na maging personal. "Kung gusto mong umatras, Cassandra," mahinang sabi niya, "maiintindihan ko. Hindi ako aalis dahil sa hiya," sagot niya. "Pero kung aalis ako, yon ay para ipaglaban ang prinsipyo ko." Kinabukasan, sa gitna ng mainit na issue, tinawag ni Cassandra ang General Assembly ng kumpanya. Sa harap ng lahat ng empleyado, investors at media partners na imbitado, tumayo siya sa entablado nang walang kahit anong taglay na presentasyon, tanging katotohanan. "Alam kong maraming tanong ang lumulutang ngayon. Oo, totoo ang relasyon ko kay Elias Medina, isang dating janitor, isang chess coach, isang ama, at isang taong mas karapat-dapat sa respeto kaysa sa marami sa atin dito." Nag-ugong ang bulungan sa crowd. At kung may nagtanong kung ginagamit ba siya para sa personal na pakinabang, ang sagot ay hindi. "Ginagamit ko siya bilang inspirasyon, bilang ehemplo, at bilang haligi ng pagbabagong gusto kong itayo sa kumpanyang ito." Kung ang relasyon namin ni Elias ang dahilan ng pagbagsak ng kumpanya, sabihin niyo sa akin, kailan pa naging kasalanan ang magmahal ng taong marunong magpatawad, magturo at umunawa? Sa likod ng stage, tahimik si Elias, hawak ang kanyang chessboard. Sa mga mata niya, alam niyang hindi ito laban na kayang tapusin ng isang checkmate lang. Ito ay laban na hindi ginagamitan ng piyesa, kundi ng puso. "Kung mapipilitan kayong alisin ako bilang CEO," dagdag ni Cassandra, "tatanggapin ko. Pero wag niyong ipagkait sa kumpanya ang programang nakapagbago sa napakaraming buhay." Sa mga sumunod na araw, umingay ang social media. Pero sa halip na pangungutya, sumabog ang suporta mula sa mga dating empleyado, scholars ng outreach program, mga public school teachers at mismong mga magulang ng mga batang tinuruan ni Elias. "Hindi kami produkto ng chismis. Kami ay produkto ng malasakit. Salamat LVC Chess Outreach," sabi ng isang post na nag-viral.
Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating tsismis, napalitan ng pag-asa. At ang dating batikos, napalitan ng tanong. Paano nga ba nating sinusukat ang dignidad ng isang tao? Sa muling meeting ng board, sa presensya ng lahat, si Cassandra ay muling humarap. I'm not stepping down, aniya. But if any of you still believe I'm not worthy, I'm ready to leave. At may kaharap na akong bagong mundo na hindi sumusukat sa danal gamit ang apelido. Ngunit sa halip na pagtutol, isa-isang tumayo ang mga miyembro ng board at bumati sa kanya. Minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay hindi ang pagtakas, kundi ang paninindigan. Matapos ang mapangahas na General Assembly ni Cassandra, hindi na mapigilan ang pag-agos ng reaksyon mula sa loob at labas ng kumpanya. Isang CEO na hindi lamang umamin sa relasyon niya sa dating janitor, kundi ipinaglaban pa ito sa harap ng buong korporasyon? Para sa marami, iyon ay isang hakbang na wala pang naglakas loob gawin sa kasaysayan ng modernong corporate world sa bansa. Sa unang linggo, pagkatapos ng pahayag, sabay-sabay ang pag-ulan ng emails, calls at social media tags patungkol kay Elias at sa chess outreach program ng LVC. Ngunit higit sa lahat, may isang video na kumalat sa YouTube channel ng HR Department. Isang maikling dokumentaryo na matagal nang isinusulat at inedit sa likod ng mga pangyayari. Ang pamagat, Tahimik na Hari, ang kwento ni Elias Medina. Sa loob ng 15 minuto, ipinalabas ang mga litrato ni Elias noong siya'y World Blitz Champion. Ang mga video habang nagtuturo sa mga bata sa iskinita. Mga eksenang nagpapakita kung paano siya tahimik na nagtrabaho sa loob ng kumpanya sa loob ng ilang taon. May kasamang testimonya mula sa mga empleyado. Mga dating hindi man lang niya nakakausap noon. Hindi ko siya pinapansin dati, sabi ng isa. Pero siya pala ang taong ayang baguhin ang buhay ng lahat ng hindi sumisigaw. Si Elias ang nagturo sa akin paano magtimpi, dagdag ng isa. At sa panahon ngayon, iyon ang pinakamahirap gawin. At sa dulo ng video, isang bahagi ng General Assembly ang isinama, ang linya ni Cassandra na tumatak. Kung ang pagmamahal ko sa isang taong marangal, disiplinado at totoo ang siyang magiging dahilan ng pagbagsak ng kumpanyan ito, then maybe this company is not worth saving. Sa loob lamang ng 2.5 araw, umabot sa mahigit 1 milyong views ang video. Ang mga komento, puro suporta. Hindi mo kailangan maging presidente para maging pinuno. Saludo, Sir Elias. Kung lahat ng CEO may ganyang lakas ng loob at puso, wala nang toxic na workplace. Real-life fairy tale pero walang magic, puro respeto at dangal. Samantala, sa loob ng kumpanya may tahimik na pagkilos ang mga empleyado. Isang hapon habang inaayos ni Elias ang mga chessboards para sa weekly class, napansin niyang may nakapaskil sa bulletin board sa labas ng multipurpose room. Ito ay simpleng banner na may nakasulat, "Salamat Kuya Elias, salamat sa tahimik mong revolusyon." Kasunod nito, isa-isang lumapit ang mga staff. Ang ilan ay may dalang sulat kamay na liham, ang iba ay mga printed photo ng mga anak nilang natuto ng chess sa outreach. May isang utility staff na yumuko at sabay sabing, "Salamat po sir, dahil po sa inyo nagkaroon po ng scholarship ang anak ko." Hindi makapagsalita si Elias. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng damdamin na parang sabay-sabay bumagsak sa kanyang dibdib. Lahat ng sakripisyo, lahat ng katahimikan, lahat ng galaw na tila walang saysay. Ngayon ay nagkakaroon ng anyo, isang anyo ng pagkilala na hindi kailanmang hiniling, pero buong puso niyang tinanggap. Sa kabilang banda, ang board of directors na minsang nagduda ay unti-unting nagbago ng tono. Isang linggo matapos ang General Assembly, pinatawag nila si Cassandra para sa isang panibagong pagpupulong. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang paggalang. Miss Villarreal, Weekend and Chairman, hindi namin agad nakita ang kahalagahan ng ginawa ninyo. Ngunit sa dami ng positive press at sa impact ng community arm na pinamumunuan ni Mr. Medina, gusto naming ipaalam na buong suporta na kayo ng board. Napatingin si Cassandra, hindi makapaniwala. Sigurado po kayo? Absolutely. And as for Mr. Medina,
we would like to propose that he be awarded the Gawad ng Paglilingkod. Isang bagong parangal na ibibigay sa mga empleyadong hindi lang nagtrabaho, kundi nagtanim ng kultura sa kumpanya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng LVC Holdings, isang dating janitor ang pinangalan ng tagapagdala ng pinakamataas na honorary award sa kumpanya. Isang simpleng seremonya ang ginanap sa loob ng hall, pero puno ito ng emosyon. Nakatayo si Elias sa gitna ng entablado. May suot na simpleng polo at sa kanyang dibdib ay nakasabit ang medalya. Sa kanyang likuran, naroon si Cassandra, nakangiti, at si Nathan na ngayoy malusog at nakaupo sa harap. Hindi ko po kayang tumayo rito kung hindi dahil sa inyo, panimula ni Elias. Sa lahat ng janitor, sa lahat ng staff na walang pangalan sa mga meeting, sa mga utility na laging nasa likod ng kamera, ang parangal na ito ay para sa inyo. Nagpalakpakan ang lahat. May ilan pang tumayo. Ilang minuto ng pagtayo, katahimikan at tahimik na luha ang naganap. Sa panahong iyon, hindi na mahalaga ang posisyon, hindi mahalaga ang sweldo o ang apelyido. Ang mahalaga, may isang taong nanindigan para sa karapatan ng mga hindi naririnig. Pagkatapos ng programa, habang naglalakad si Elias palabas ng bulwagan, nilapitan siya ni Cassandra. Sa tingin mo, anong niya? Anong susunod nating laban? Numiti si Elias. Laban pa rin, pero this time, mas marami na tayong kakampi. At sa harap ng bagong araw, bagong tiwala at bagong simula, naglakad sila. Magkatabi, tahimik, ngunit puno ng lakas. Dahil ang katahimikan nila, sa wakas ay pinakinggan na. Makalipas ang ilang buwan mula ng formal na kilalanin si Elias bilang simbolo ng karangalan ng LVC Holdings, unti-unting nabago ang ihip ng hangin, hindi lang sa loob ng kumpanya, kundi maging sa mga komunidad na dati walang boses. Naging inspirasyon si Elias, hindi bilang bayani sa entablado, kundi bilang taong tahimik na gumawa ng tama at patuloy na gumagawa. Sa araw-araw na operasyon ng outreach program, mas lalong lumawak ang sakop nito. Mula sa simpleng chess classes, nagkaroon ng scholarship grants, nutrition programs para sa mga batang lansangan at leadership training sa mga kabataang nais makapasok sa mundo ng negosyo. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi na lang mga staff ng LVC ang nagtuturo. Marami sa mga bata noon ang bumalik na ngayon ay volunteers. Isa sa kanila ay si Carlo, dating batang kalye na tinuruan ni Elias mag-chess noong unang taon ng programa. Ngayon, third year na si Carlo sa kursong education sa isang universidad sa Maynila at regular volunteer tuwing Sabado. Kuya Elias, ani Carlo habang inilalatag ang mga chessboard, akala ko dati hanggang dito lang ako, kalye, basura at takbuhan sa pulis. Pero nung una mong tinuruan ako, parang sinabing pwede kang mangarap. At simula noon, hindi na ako tumigil. Ngumiti si Elias, tinapik sa balikat si Carlo. Hindi ako ang nagtulak sa'yo. Ikaw yon. Ako lang ang unang nagsabing may pinto. Sa kabilang dako, patuloy ring lumalalim ang relasyon ni na Elias at Cassandra. Bagamat marami pa ring mata ang sumusubaybay sa kanilang pagsasama, unti-unti nang nagiging normal ang presensya ni Elias sa mga board meetings. Hindi siya bumalik bilang janitor, pero hindi rin siya naging executive. Bagkus, siya ang naging tagapayo sa culture and grassroots engagement ng kumpanya. Isang araw, habang nakaupo sila sa private rooftop garden ng LVC building, isang lugar na dati exclusive para sa board members, magkatabi silang nagkakape habang tanaw ang abalang lungsod sa ibaba. Alam mo, ani Cassandra habang nakasandal sa balikat ni Elias, kahit CEO ako, parang ngayon lang ako naging buo. Bakit mo naman nasabi yon? Tanong ni Elias habang marahang hinihigop ang kape. Kasi dati puro takot, puro performance, puro imahe ang iniisip ko. Pero ngayon, kahit tahimik lang ang gabi at ikaw lang ang kasama ko, ramdam ko na sapat na ako. Napangiti si Elias, sabay hawak sa kamay ng babae. Ganun talaga kapag totoo ang kasama mo. Hindi mo na kailangang magpanggap. Habang patuloy ang malamig na hangin sa bubong, at ang mga bituin ay tahimik na nagbabantay mula sa langit,
Pareho nilang alam, hindi ito ang wakas ng kanilang kwento. Bagkus ito ang simula ng isang mas malalim at mas makahulugang yugto. Samantala, isang hindi inaasahang liham ang dumating sa email ni Cassandra. Isang linggo bago ang Foundation Day ng kumpanya. Mula ito sa isa sa pinaka-prestihiyosong international award-giving body para sa social leadership, ang Aurora Prize for Community Visionaries. Binabati si Elias Medina bilang isa sa 3 finalist sa buong Southeast Asia para sa taong iyon. Dumagsa ang tuwa sa buong kumpanya, ang dating tahimik na lalaki na halos hindi po napansin ng mga tao sa elevator, ngayon ay kinikilala sa buong mundo. Sigurado ka bang gusto mong dumalo? Tanong ni Cassandra habang niluluto ang almusal sa kanilang shared unit. Kung para to sa outreach, para sa mga bata, para sa mga janitor na tulad ko. Oo, pero ayoko ng spotlight para sa sarili ko. Sasamahan kita. Hindi bilang CEO, kundi bilang partner mo. Para masarap ang laban. Pagdating ng araw ng awarding sa Singapore, nakasuot si Elias ng simpleng barong at itim na pantalon. Ayaw niyang magtaksedo. Ayaw niyang palitan ang katauhang matagal niyang pinanday sa entablado ng marangyang venue. Sa harap ng daan-daang delegado mula sa iba't ibang bansa, tinawag ang pangalan niya. Tumayo si Elias, simple, hindi umiyak, hindi umarte. Sa kanyang maikling speech, iisa lang ang binigkas niyang kwento. Ang pangalan ng bawat batang tinuruan niyang Marches. Bawat nanay na pinakain nila sa feeding program. At bawat utility staff na ngayon ay may sariling negosyo dahil sa small grants ng LVC Foundation. Hindi po ako bayani, wika niya. Ako lang po ay taong pinili ang maniwala kahit walang naniniwala. At sa lahat ng tulad kong tinanong ang sariling halaga, huwag kayong bibitaw. Kasi may araw din na ang katahimikan nyo ay mapapakinggan. Pagkatapos ng gabi ng parangal, habang nakaupo silang dalawa ni Cassandra sa balkonaheng tanaw ang mga ilaw ng Singapore, niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, bulong ni Elias. Sa lahat, hindi mo na kailangang magpasalamat, sagot ni Cassandra. Sapat ng kasama kita sa mundong to. At sa mga sumunod na buwan, isang bagong yugto ang sumiklab, hindi bilang nobela ng pag-ibig, kundi nobela ng pagtutulungan, pagkilala at walang sawang pagyaap sa mga hindi naririnig ng lipunan. Sa bawat hakbang nila, isa lang ang malinaw. Hindi sila ang perpektong magkasintahan, pero sila ang perpektong paalala na ang pag-ibig sa pinakawalang arte nitong anyo ay sapat upang baguhin ang isang sistema.